Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. Ayan, bago po natin simulan to mga kababayan, advance Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan, Happy New Year mga kababayan. 2026 na po mamayang gabi at Happy New Year po sa inyong lahat. At eto nga mga kababayan, umamin na. Nako, nakakagulat na si Dilima. Nga ha? Kurakot paldo sa Marcos admin. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago rin po ang lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, mag-2026 na po, mag-subscribe naman po kayo sa ating munting channel. Yan, palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So mga karibin natin, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa post na ito, no? Kasi itong si Jose Claire Castro mga kababayan ay nagbigay na naman po ng kanyang statement, okay? Sa plus 31 trust rating ni BP Sara. Sabi po dito ni Castro, hindi nagtatrabaho pero mataas ang rating. Wow! Talagang ganun kapag mahal ka ng taong bayan, di ba mga karibin natin? Kapag mahal ka ng taong bayan, kahit hindi ka magtrabaho, no? Magtaka ka, Castro magtaka ka. Sa palagay mo, hindi pa yan nagtatrabaho. Paano na lang kung nagtatrabaho na yan, di ba? No? Baka kumain kayo ng alikabok. Di ba? Alam nyo na palang strategiya, no? Yung strategy. Kapag ikaw ay puro trabaho ka ng trabaho, ay bababa pala yung, yung trust rating. So, subukan mo nga, Castro, no? Subukan mo, sabihin mo kay President Bongbong Marcos Jr., "Oh, Mr. President, the Vice President is not working but getting more even higher ratings, no?" Oh, sabihin mo sa kanya, "Mr. President, can you please stop working now, okay? Huwag ka na muna magtrabaho para tumaas ang trust ratings mo." Oh, doon po kasi natin malalaman, no? Kung talaga bang epektibo itong strategy ni BP Sara na sinasabi mong hindi nagtatrabaho, ang taas ng ratings, wow. Itry mo nga kay President Bongbong Marcos Jr. kung the same din po ba ang makuha niyang trust rating. Baka nga pulutin na kayo sa kangkungan yan. Diba? Hindi pa yan nagtatrabaho pero napakataas po ng trust ratings, no? Paano na lang kung magtrabaho pa yan? Oh, di ba? Ikaw talaga, Castro, hindi mo iniisip yung utak mo. Kahit kailan, no? Oh, ito pa. Bukod dyan, mga kaubayan, ito rin, si Castro. Tingnan nyo si Castro. Ito rin, mayroon din dito si Castro. Yan, no? Sabi naman po dito ni Castro, mga kaubayan, no? Ito, teka, kapalakihin natin to. Ayan. Sabi po dito ni Castro, mga kurakot maaaring makalaya kapag hindi na si Marcos ang Pangulo. Totoo ba talaga yan? Sabi naman po ni Attorney Rowen Aguanzon, Ante Claire, kaya masahol at makakapal ang mga kurakot dahil si BBM ang presidente. Kaya nga paldong-paldo sila dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Paano natin hindi masasabing paldo? Napakarami po ngayong nakikita natin, no? May mga billions of insertions, di ba? Hindi sila pinakikialaman ng presidente, yan yung paldong-paldo sila. Kasi walang gobyernong nakikialam sa kanila, maliban na lang yung mga concerned citizens, concerned government officials, no? Na talagang binubusisi yung kanilang mga ginagawang kalokohan. Di ba? Kung si President Bongbong Marcos lang ang aasahan, nako, wala. Paldong-paldo po itong mga hinayupak ng mga kurap ng mga opisyal ng ating gobyerno sa panahon po ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Teka lang, balikan nga natin itong statement ni Castro. Sabi niya po kasi, mga kurakot maaaring makalaya kapag hindi na si Marcos ang Pangulo. May nakulong bang kurakot? Diba? Ang Diskaya, hindi naman sila masasabing kurakot. Magnanakaw sila, oo, sa kaban ng bayan. Pero hindi po sila, kasi pag sinabi natin kurakot, it is within the organization, di ba?
Ang mga diskaya ba within the organization of the Congress? Hindi naman, di ba? Contractor po sila. Di ba? Nakasalalay lang yung kikitain nila sa kondisyong ibibigay ng mga hinayupak ng mga taong gobyerno. Di ba? Nasaan yung sinasabi mong mga kurakot, no? Na nakulong na pwede lang makalaya kapag di na presidente si Bongbong Marcos Jr. Wala naman tayong ganung nakikita. Niloloko tayo ni Castro no? Nagurgur meron, di ba? Nagurgur si Cabral, di ba? Nagurgur po. Pero hindi naman nakulong yun Si Akop hindi rin nakulong yun no? Nagurgur lang din. Wala kayong napapakulong sa totoo lang. Mga vloggers pinapakulong ninyo. Yung mga vloggers tuloy yung pinag-didiskitahan ng mga ito no? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito. Ayan Sir Banat ba? Ang title po nito ay grabe, paninira kay BP Sara, binasag ang script ni Dilima. Nako, lahat na shock. Madriaga kumalas. Aba, ito pakinggan po natin to mga kaubayan. Etong balita na to. Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng BC. Take note, ikinabit nila yung pogo. Kaya pala sila todo-todo nasira nun sa pogo. Which is totoo naman. Ako ayoko talaga yan. Diba? Kaya nila idinawit si Harry Roque at kung sino-sino pa para i-connect nila eventually yung pogo kay Pangulong VP Sara Duterte. Pangulo na itawag natin yan. Pangulo na yan. I claim it. Presidente na yan si VP Sara Duterte. Yan ang kanilang kanila pong inaano ngayon na siya ay produkto ng China, produkto ng Pogo. Di ba? Yan ang kanilang packaging ngayon. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ninooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar. Na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Naks naman. Saad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020. Take note mas malaki ito. Nilakihan talaga nila Mas malaki kesa doon sa delivery ni Saldico. Tanginang yan. Gago. Ito ganito katarantado ito mga kakampuet, mga legal illuminary, mga analyst nila. Antakin nyo, nung panahon na si Saldico nagsalita, di ba? Kini-question nila yung paano mo binitbit yan? Ang bigat-bigat niyan. Nagkasya ba yan? Ganyan yung mga yan Lalo na nasa media, pag nag-uusap-usap sila sa mga podcast nila, magkakasya ba yan? Lalo niyan, dyan sa hindi ko na lang sasabihin, dyan sa Alliance, marami dyan mga kakampuet, tsaka marami rin dyan mga komunista. Di ba? Sabi nila kesyo daw hindi magkakasya yan. Ngayon, basta na lang nilang tinanggap. Mantakin mo, mag-isa lang siya nag-deliver. Dala-dala pa sa comedy bar. Mali-maleta. Pasok ka na comedy bar, may dala-dala ka maleta. Ayop! Gago! Ang inang niya. Ito kung ikaw magpapadeliver ng sobrang laking pera, bakit pa dun sa bar? Pwede naman sa mas maayos-ayos dun sa bahay. Correct. So, siyempre yung movements, gusto mo, basta ko naman yun. Yung galawan, nung pera, siyempre lilimitahan mo. Di ba? Hindi mo pwedeng, alam mo yun, magdi-deliver ka, hindi nga lang 1 milyon yan Kahit nga, kunwari, halimbawa lang, may magdi-deliver sa akin 1 milyon. Hindi ko pa pupuntahin sa bar, pare. Kita tayo sa bar, Doon mo sa akin iabot yung 1 milyon. Paano kung mapainom ako?
At tapos may umupo pa sa tabi ko. Hawak-hawakan yung legs ko. Bakla pala, bayot. Gago! Di ba? Delicates. Siyempre kung ako magpapadeliver ng pera, sa bahay ko papadeliver. Dito, diretso na sa ano ko, sa anong tawag doon, yung sa lagay ng pera, wala kasi kung ganun eh. Bolts. Ano yun, bolts? Sa Katarungan Village, Muntinlupa City, na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Pangulong Duterte talaga tatawag sa'yo. Ayop ka talaga. Ang inang yan. Natawagan ka ni Duterte. Andiyan na yung pera. Tingin ang bobo po. Ayop! Presidente ka, tatawag ka at sasabihin mo, nandiyan na ba yung pera? Sinong tanga? Alam mo, inang bobo, puta. Yung kwento pang bobo. Halimbawa lang, aminin natin totoo. Kunwari, totoo yan. Sige, totoo. Aminin ko, totoo. Ako mismo tatawag eh. Tang ina milyon-milyon yung pera, tatanong mo sa tao, na-deliver mo na ba yung lagay mo sa akin, yung pera? Siyempre mag-uutos ka. Ayop. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para Ang dami kong kilalang ganyan. Tangina yung isang kalbong walang ngipin. Panay ang picture nung kay VP Sara Duterte. Pwede ba natin sabihin na nagdi-deliver yun ng ngipin? O nagdi-deliver yun ng lalaki kay VP Sara Duterte? Alam mo yung mga lintik na picture-picture na yan. Ano, ibig sabihin, jowa ko si Ivana kasi may picture kami ni Ivana. Pwede ko ba sabihin yun? Nang engangan kami? Hindi. Ay, yung picture, ano yan eh, sa totoo lang, Vice President yan, napakasikat niyan. Kahit saan pumunta yan, lahat nagpapapicture dyan. Mapa-government official, mapa-ordinaryong tao, kahit sino. Ay nagpapapicture dyan. Can they claim something and prove something na? Kasi ganito kaya, totoo to. tatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang controversial na magnetic lifters noong 2018. Naks, kinunik Kahit talaga. ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi Alam mo yung mga kwentong ganito? Alam mo kung sino naalala ko? Naalala ko lang si Trillanes. Kasi ito yung mga inipo ni Trillanes na mga kwento-kwento nun eh. Na ganito kay Michael Yang, sa mga Duterte, sa asawa ni VP Sara Duterte, kila Pulong. Di ba? Yung pinaguhubad niya pa si Pulong. Yung mga ganitong galawan, naniniwala kayo dito? Alam mo, ewan ko tanga lang ang maniniwala sa mga ganitong klaseng kwento. si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay, matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Sige nga, kung meron, may record dyan. May record dyan, may video yan, may CCTV yan. Ilabas nyo. Di ba? Don't tell me walang CCTV sa kulungan. Ilabas nyo. Puro picture na nasa labas eh. Oo, nagpa-picture. Ma'am, pwede magpa-picture. Kikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator Yun na na. magsampa ng kaso kay Madriaga. Iko-connect na. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP.
Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Ayan, aminado siya. Buwisita si De Lima. Alam mo bakit nila inamin? Baka kasi may record na bumisita sila. Kung hindi nila sinabi, mababasag yung kanilang kwento. So inamin. So ang lumalabas dito mga kabayan, inuunahan na lang po nila, no, yung istorya, no, para hindi sila mabuko, na sila pala ang kumausap kay Madriaga at hindi po si BP Sara. No? Pumunta talaga si BP Sara dyan pero hindi po si Madriaga ang kinausap mga kabayan. Mayroong isang preso si former Congressman Arnie Teves po ang pinuntahan, no, ni Vice President Sara Duterte. At hindi po si Madriaga. Tama, si Madriaga mga kabayan, no? So ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dito mga kabayan? I-comment nyo na lang at happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Happy New Year po sa inyong lahat.